po ay request ng ating mga katiits. Ako po'y magbabahagi. Seconds lang ito mga katiits. Masusunod yung proseso. Konting kalaman. Paggawa po ng Japanese one. Napakahalaga po yung Japanese. Isang magandang araw at magandang buhay sa ating mga kababayan, mga katiits. At muli, ako po'y magbabahagi kung paano po ginagawa itong aking Japanese one. Atin pong mga katiits na nag-request. Ito po mga katiits ay inyong panoorin. At ito po ay pag nabuo ninyo, seconds lang ito mga katiits. Basta nasa tama po at masusunod yung proseso na akin pong itinuturo. Ito mga katiits ay binabahagi ko konting kalaman sa paggawa po ng Japanese one. At magkaroon po kayo ng sariling gamit mga katiits. At napakahalaga po yung Japanese one kapag tayo po ay may operasyon na at nagsisimula na po tayong maghukay. Ito katiits, ito po yung copper tube na number po nito, size nito ay 3/8. Ngayon may sukat po ito katiits. Tingnan nyo na lang po sa aking eskwela. Ayan, ang sukat po niyan, tandaan po ninyo. Ito po ay sa pendulum. Muna po ang ating unang gagamitin o gagawin mga katiits. Yan po yung sukat ng ating pong pampindulum na Japanese one. At kapag ito po mga katiits ay gawa nyo na, naputol nyo na, size po nito ay 3/8. Ito po yung ating stick rod, bronze rod. Ay dito po natin yan ilalagay sa pangpindulum. Ito po yung dulo. At ito katiits, una po ninyong gagawin, ito po ay magugupit kayo ng copper tube na gagawin yung lock, yung flat washer nya dito sa loob para po magsarado yan dyan. At saka po ninyo lagyan ng epoxy. Ngayon, ang napakahalaga po nito katiits ay sintro po, nasa gitna yung ating rod. Maging dito sa dulo at maging sa puno. Dapat po ay gitnang-gitna yan at wala pong wiggle pagka pinaikot nyo po yung ating pendulum, ating rod. Ngayon, katiits, kapag nabuo nyo na yan, nalagyan nyo ng epoxy dito, matigas na, ito naman po ay isusunod katiits, itong pandulo. Dapat po yan ay pantay lamang. Ayan, nakapantay lamang po yan diyan. At saka naman po ninyo ilalagay itong number 19 na magnetic wire. Yan, wala naman po yung bilang. Ayan mga katiits, kung magagawin nyo po kahit 40 ikot nya, pwede rin po mga katiits. At saka naman ninyo ilalagay dito sa loob. Ayan, dyan nyo po ilalagay nyo sa loob mga katiits. At kapag nailagay na po ninyo yan, huwag po kayo maglalagay dito ng mga pang-anti-decoy o anuman po ng mga highly minerals. Huwag po kayo maglalagay dito sa pendulum sapagkat ito po ay napakalakas na. Yan po ang aking paggawa ng pendulum ng Japanese one. Saka po ninyo lagyan po dito ng epoxy. Basta nasa sentro po yung kanyang paglagay ninyo. Yan katiits. At matapos po yan, nalagyan nyo ng epoxy dito. Ito po ay lalagyan naman natin ng negative. Bibili po kayo ng magnetic wire number 23. Siya naman po na inyong ipupulon dito po sa ating pendulum. Ayan, ganyan. Pulon po yan. Wala rin pong bilang yan. Ang gagawin niyo po katiits para mas mapabilis po yung paggawa, ipulon niyo muna po ninyo ito na hanggang kalahati. Ang kalahati, basta po ang pulon nyo ay dikit-dikit po muna nyo na pagdidikit na yan hanggang po sa inyo buagin nyo po yan. Basta makapulon po kayo na hanggang kalahati nito. Kaya katiits. At huwag po kayo magpupulon mga katiits na ganyan po style patagilid. Yan, ganyan. Huwag po kayo magpupulon. Napakahalaga po nung na ang pag-ikot po, pag-rewind ng ating magnetic wire ay sintro na kaya ganyan. Sintro po, hindi po nakatabiras. At ito katiits, ito po yung tinatawag nating negative. Ayan, yung pulupod pong tansong yan. Number 23 at 38 naman po yung ating copper tube. Yan po yung tinatawag nating negative sa atin pong Japanese one. At sunod naman po yung katiits, kaya naman po lalagyan natin ito. Ito po ang ating positive. Kaya kailangan po maglalagay kayo nito katiits ay
dapat po ito iluag. Huwag ko kayo dito mag-iikot. Kukuha kayo ng medyo mas malaki dito para kapag ipinasok po yan, yung luag po siya. Huwag po, yan, okay na po yung ganyan. Saka po ninyo ilagay. Ayan. Iwasan nyo mga katits na huwag na kayo maglalagay dito ng anumang kung dapat nyo ilagay. Yan na po ang ating pendulum ng Japanese one. Kapag nabuo nyo ito katits, ito po ay seconds lang. Basta marunong po kayong gumamit ng Japanese one. At ang susunod naman natin dito katits sa paggawa po ng load sa ating puluhan po ng ating Japanese one. Ito po yung pendulum ang inuna ko. At ito naman po yung ating load na gagawin sa Japanese one. Ito po yung pampuno. Tingnan nyo ito mga katiits. Ito po sukat na atin. Yan po ang inyong gawin. Yan sa eskwela. Ayan. At sunod naman po itong butas. Ayan mga katiits. Yan po yung butas. Ayan. At ito po katiits. Ang unang gagawin nyo dito. Ayan. Ito na po yan katiits. Ito po yung size natin, ganun din kahaba sa pendulum po at saka ito sa pang load natin sa pampuno po ng ating Japanese one. Subalit wala po ito kinalaman mga katiits sa paggawa po ng ating long range locator, single antenna, triple antenna. At ito po ay para lamang sa ating Japanese one mga katiits. 10 rounds. At ito naman po ay 18. Tandaan po ninyo mga katiits. At yung pong sasabi ko kanina, ito po yung butas. Ayan. Ibig sabihin po niyan, kung mapapansin nyo, meron po siya, nakalak po siya mga katiits. Ayan, nakalak siya. So, dito sa una po dito, sa dulong ito, una pong butas, nakalak po yun. Yung isang ito po, ito magnetic wire. Pangalawa po niyan mga katiits, ang gagawin ninyo, ito naman po yung pandugtong. Ayan, dudugtong po niya hindi yan. At ipapasok naman po ninyo ito. Yan, itong dulong ito, kabila. Dito sa pangalawang butas. Yan. Dito po sa pangalawang butas. At dahil po yung isa ay nakalak po yan mga katiits. Ayan, nakalak yan. Kaya pagmasdan nyo mga katiits, ito po yung pagbuo ko ng Japanese one. Napakahalaga po nito. At kapag ito mga katiits ay nagawa nyo na, may pulupot nyo na yan, okay na, lalagay nyo ng sis glue magkabilang dulo para hindi na po siya gumalaw. Higpitan nyo lang ito mga katiits. Dapat po ito walang kawang-kawang na nakaganyang kawang-kawang. Kailangan po ito ay fix na fix. Yan, napakahalaga po niya mga katiits. Wala pong dapat kawang yan na nakakawang na konti. Basta fix po yan. At puluputan na po niya ng electrical tape. Yan. Ito po, ibig sabihin niya mga katiits, itong nandito ay idugtong nyo dito. Yan, ganyan po yan. Idugtong nyo. Puluputan na po ng electrical tape. Pagkatapos po niyan, ito pong natitira na magnetic wire ay ibabalik naman po ninyo pabalik hanggang sa mapuno po ito. Wala na rin pong bilang yan kasi kasado na po yan doon sa sukat. Hanggang sa mapuno ito, tapos lagyan nyo po ng sus glue at lagyan nyo rin po ng electrical tape. Ayan, bago ikat nyo na po ito. At ang purpose nito mga katiits, ito ay para hindi po mahugot yung ating rod. Ang gagawin po ninyo dito katiits, kapag nilagay po yan, diyan, ito po yung puno. Ayan. Ibig sabihin yan mga katiits, ito po yung ating salod. Ayan, ganyan. Talagyan nyo na po dito ng lock. Ayan, butasan nyo po yung para may lock po ito. At sunod po yan mga katiits, ito naman po, ito yung stick rod. Ayan. So pagmamasdan yung mga katiits, ito po ay talian nyo dito. Pulupot po, lagtalian nyo dito na ito pong number 23 na magnetic wire. Ipulupot nyo po dito. Kumuha pa kayo dito ng mga 4 na dangkal. Ang haba. Ipulupot nyo po dito mga katiits. Ayan, tapos lagyan nyo na po ng epoxy yan dito. At saka po ninyo lagyan ng pang anti-decoy dito sa loob mga katiits. At huwag nyo iwawala katiits yung pong 500 plus booster
At lagyan nyo rin mercury, pang anti-decoy, highly minerals, gold dust, pyrites. Ay lalagay nyo po yan dito mga katiits. At kayo na po ang bahalang gumawa ng handle, kung ano po yung pamamaraan sa paggawa ng handle. Napakahalaga po yan mga katiits, yung paggawa po natin ng handle. Ayan, dapat ganyan po yan mga katiits. At ito naman pong dulong ito mga katiits, ay ipupulo nyo ng ganito. Ito pong ating puno dito. Yan po yung isa sa mga pamamaraan ko kung paano ko ginagawa. Ito po Japanese one na kapag ginamit mo mga katiits at marunong ka, seconds lang ito mga katiits. Bibilang ka ng 1, 2, 3. Hindi pa abuti ng 3. Gagalaw po ang ating pendulum ng Japanese one. Mga paalala ko lang mga katiits, huwag po kayo maglalagay sa pendulum ng anuman po ang ating dapat ilalagay. Na katulad nga po na sinasabi ko, ng isang load na pampa-anti-decoy, mayroon pa dito at mayroon pa rin po dito sa puno. Wala na po yun mga katiits. Ito na lamang, dito na lang kayo maglalagay sa puno ng pang mga kung ano yung gusto nyo ilagay na pang anti-decoy. Ayan katiits, ganyan lang po yan. Sa pampuno po yan dito katiits, sa pampuno. Kaya napakahalaga po rito mga katiits. At dito na po, dito na nyo ilalagay lahat. Huwag na kayo maglalagay dito ng sa pendulum ng kung anong dapat ilalagay nyo. Hindi na po yun. Huwag nyo pong kalimutan mga katiits na maglagay din ng carbon sa puno. Napakahalaga po niyan mga katiits. At shout out po sa atin lahat mga kababayan, mga katiits. Ito po ay aking ibinabahagi, kaunting kaalaman para po sa ating mga kababayan na nag-request po para sa paggawa po ng Japanese one, kung paano po binubuo. Sa katiits, sa mga pagbuo po ng handle, may mga pamamaraan po tayo kung paano siya binubuo. Pero mas maganda po yung kayo na po yung gagawa ng inyong handle para po sa ating Japanese one, kung paano nyo mapatibay. At napakahalaga po nito katiits. Yan, dapat po yan talaga. Dito pa lamang po, sintro na sa gitna. Ito po yung ating, yan. Dapat po talaga sintro sa gitna. Yan, hanggang doon sa dulo. At pagkatapos po niyang katiits, pag nabuo na po ninyo yan, dapat po dito sa dulo, tari po ang puno. Ay dito ang receiver, dito pa sa dulo, dapat gitna-gitna po yan. Pero bago po ninyo katiits gawin at ikabit, ito po ang ating rod. Ang gagawin muna po ninyo mga katiits ay tutuwirin ninyo. Napakahalaga po niyan. Kasi pagkain ay baluktot, saka may kakabit na ninyo, napakahirap na pong magtuwid. At hindi po magiging align yung paggalaw po ng ating pendulum. Sa magsasala po yun mga katiits. At muli po, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kababayan, mga katiits. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe, sa mga nanood po ng aking video, huwag pong kalimutan na lagi kong subaybayan po yung aking mga ina-upload na video. At ang demo ko po ito mga katiits ay pagbabahagi ko po para sa Japanese one. Kung sakalit kayanin po ninyo sa mga paggawa nito, ay ito po ay makakatulong para sa inyo. Muli mga katiits, maraming salamat po sa inyo lahat. At pagpalain tayo ng maraming biyaya. Maraming salamat po mga katiits.